Okay, let's go. Dito tayo magsisimula na naman. This is, third attempt ni Ken sa pagpa-primal cuts na 'to. So, tingnan natin. So, sa last at part na ginawa niya, so medyo may improvement naman siya na okay. So, hinayaan ko lang ulit siya sa ano niyan. Kasi tulad ng sabi ko nga, hindi naman kasi matututo ang isang butcher sa magbabaklas ng ganito kung hindi natin hahayaan or ga-guide lang natin sila. 'Pag mali tsaka lang natin sila pupunahin kung ano mga pagkakamali na nagagawa niya. So 'yun, diretso natin 'tong anong 'to, yung pag-ano pa-primal cast niya. So 'yan, tingnan natin kung ano pang puwede niyang gawin dito. So same pa rin yung process. So parang na na naiilang pa rin siya sa ginagawa niya. O kung mapapansin niyo kasi hinahayaan ko nga lang siya, eh. So, hindi niya maintindihan kung saan siya magsisimula. So, sinasabihan ko na lang siya kung anong saan unang gumawa. So, 'yan, para hindi siya mahirapan. So, sa nakikita ko naman, so nakikita ko okey naman sa primal cast niya. Oh, 'yan, medyo meron naman siya ng medyo improvement na siya diyan. So, yung bilis hindi ko muna hahanapin sa kanya sa pagpa-primal cast diyan. So, 'yan lang muna for the meantime and then tinuturo ko yung ano ng ano sa ham leg, sundan niyo yung belly and then 'yan, then pinadediretso ko sa kanya. Siyempre medyo naiilang pa nga, eh, tingnan natin kung ano pang magagawa ni Ken. So 'yan, so natanggal siya sa ham leg, 2 joint. So sabi ko manggaling muna sa ilalim para maputol niya yung ano, yung ham leg at saka sa middle part. So, ayan. Hawakan mo yan, yan. Hawakan mo yung part na yan bago bibirahin mo, ipapasok mo yung kutsilyo. Kaya lang mali yung posisyon ng pasok. Siguro, sige. Hinayaan ko na siya. Ipinus na niya yan. So, yan. Nakuha niya na yung ano, napasok niya na sa ano, yan, two joint. Okay. Tanggalin niya yan, two joint. Putol siya. Then, bali yung ano, ham leg. Then, hindi ko inaano sa kanya na ano, kasi hindi naman siya yung knife natin ay hindi naman talagang medyo standard na knife na medyo mamahalin at baka masira ang talim. So, pinababali-bali ko na lang sa kanya. And then dito sa part na 'to, so 4 joint, yung ano, joint na 'yan. So, pinatanggal ko sa kanya 'yan. Ayan 'yan. At then dito, ayan. And then 'yan, natanggal na niya. Yan, siyempre tulad ng sabi ko sa inyo, hindi ko naman basta-basta puwedeng bitawan ang aking butcher na kung hindi pa marunong. So, hinahayaan ko lang siyang tumabaho diyan. So, dumating yung kumpare kong bulabog, ayan ho. At so, yan, at dito pinakita ko sa kanya yan, pinuputol niya diyan, yan, sa ilalim. So, pinipilit niyang hanapin yung linya and then sa paapat na buto. So, pinaano ko sa kanya, tinatanggal ko yan and then yun, at yun nung natanggal na, okey. Then pinahanap ko yung joint na dugtungan, pinagtamaan. Pinasundan ko sa kanya, "Sundan mo yun." So, dito sa part na 'to medyo nagkamali siya na sinundan na part kasi 'pag nung bali niya, mapapansin niyo, nung tinuro ko sa kanya malayo, malayo ang ano, pinagbalian niya. So, sige ikaw sundan mo na lang yan. And then yun, naputol niya. So, nung after na naputol niya yan, so hinayaan ko siya diyan. So, pinapuputol ko na sa kanya yang 'tong hind and then 'tong ano. So, sa ngayon si Ken, gusto ko muna mag-focus muna siya sa pagpa-primal cuts hanggang sa ma-perfect niya ang primal cuts and then tsaka ko siya, papasok sa deboning na. So, hangga't di niya pa nakukuha yung primal cuts muna ng perfect na primal cuts saka ko siya ano sa deboning. So, pero pinata-try-try ko naman siya, pinasusubo ko sa kanya ang
pagde-deboning. Pero 'yan, tulad niyan 'no, primal cuts sumasabit pa siya sa ano, kasi may ano siya na pinipilit niyang ilusot yung ano, yung knife sa although alam naman niya sumasabit siya sa ano. So, hinahayaan ko lang siya kasi tulad nga ng sabi ko sa inyo, hindi malalaman ng isang butcher na mali na pala yung dinadaanan ng knife niya. So, kasi kahit ipilit mo na ipilit, mauubos yung oras mo kasi buto na yung ginagayat mo, yun. So, natanggal na niya ang patahay and then dito sa pataparon patatanggal ko sa kanya dito 'yan. So, 'yan. Dito nag-struggle uli siya, hindi niya alam kung saan part na kukuhanin. So, lalapitan ko siya diyan para maano yung part na yun. So, 'yan, and then 'yun, tinuro ko sa kanya. So, 'yan yung part na 'yan para meron siyang idea kung saan patatamaan. At and then 'yun, after done, nag-steel muna tayo at medyo namarol yung kutsilyo natin. So, 'yan, dito lang tayo sa anong 'yan. Then pinakita ko sa kanya yung ginagawa ko do'n sa kabila din, same din sa kabila. So, mangyayari ho lang niyan is puro buto na lang yung matitira. Kaya 'pag ginamitan yung cleaver or itak para sa bagsakan para maputol siya, mas madali. Kaya lang siyempre baguhan nga, hindi naman ako nag-e-expect na gano'n ka-accurate ang magagawa ni Ken. So, tulad nga uli, 'yun sabi ko, go lang, diretso lang para matuto, 'wag susuko. And then yan, nakailan bagsak ba 'yun? Parang naaawa siya sa baboy kung mapapansin niyo, oo. Kaya yun na nga, and then yun diretso lang siya diyan, oo. Sabi ko gumamit ka na ng knife kasi baka sumasala na sa buto, and then yan, bago pinilot-pilot niya, ginawa niyang kambyuhan yung ano, patahay. So, hinayaan ko lang yan. So, naputol naman niya, yan. And then yan, naka-primal cast na siya, and masusubok ko rin naman sa kanya itong ano, yung pagde-deboning. So, para malaman niya kasi ang paggaganto ng ano is kailangan yung bagsak mo may ano, may medyo malakas na may dating sa pagdating sa karne 'pag ibinagsak mo siya ng ano, as in mapuputol siya. Actually bagong hasa yan yung mga gamit ko. And then pero dahil sa parang nag-aalangan siya, hindi tumama ng ayos yung ano, hindi tumama ng ayos yung sa buto or ano, mamahati niya ng maganda. Hindi yun, pinakita ko sa kanya kung paano tanggalin yung mga ibang parts ng taba na excess fat na tinatanggal ko sa ano, sa baboy. O yan, kakalasin natin yan diyan para medyo magandang tingnan yan. Yan, para makita niya yung pagtanggal ng taba. So, yan, tanggalin natin, baba muna. Alam ko naman na gusto agad niyang matutunan yun, no? So, at gusto niya pang malaman yung iba pang ano, pamamaraan dito sa pagbabaklas ng ganito. So, ayan, tinanggal na natin yan. So, ito, yan, pinakita ko sa kanya yung ano ng baboy. Yan. So, then, after na, magtitimbang na tayo. So, papakita ko naman sa kanya yung pagdidiboning nito. Tsaka yung mga pagtatanggal ng taba na kailangan naman, hindi naman kailangan. Kasi tinatanggal naman sa yan. Yan, tinanggal na natin. Then, eto pa, dulo sa may leeg ng ano. Yan, tinanggal natin. After nan, punta na tayo din sa ano, sa pagtitimbang. So, okay na yan. So, tanggalin natin yung kulani sa ulo ng baboy. And then, after nyan, so, tingnan natin kung ano pong magagawa. Okay. Ayan, dito nga, at nagsimula ulit yan. At tapos na kami magtimbang dyan. And then, ito, natanggalin namin tong part na to. Yan, pinakita ko sa inyo, ginuhitan ko yan. So, sa part ng buto, tatamaan niya, may guhit yan. Kasi yan, natatawa si Ken kasi biniro siya ng mga nasa kabilang pwesto. So, yan, patak niya. Nag-a-analyze siya ng patak eh.
Pagpatak naman ng ganyan, medyo may puwersa bago pagdating sa karne may ano, may impact na malakas-lakas ang dating para mahati mo siya. So 'yan, tinignan ko siya diyan, and then okey naman yung ano niya, kaya lang wala pang bigat yung kamay ni Ken dito. Oo, kumbaga para siya nagayat lang ng manok, wala siyang bigat na ang bagsak ng kamay niya. 'Yan, so bago ko puputulin niya ay sabi ko, "Wag mo putulin kasi yan ay pantay pitso." So, malaki ang baboy, hindi natin kailangang gayatin niya yung part na yan. So, ga-guide ko siya diyan, then papakita ko sa kanya yung kung anong dapat gawin diyan. So, pinakita ko, binuka ko lang yung ano, knife. Nagkamali pa nga, pati ako nagkamali ng hiwa diyan. So, lumipat ako ng hiwa, then yan, tinanggal natin yan. So, yan, pagkatapos niyan, pagkatanggal niyan, siya na ang pinag-ano ko. Oh, yan, nakita niya na yung part na yan. So, siya na ang pinagtanggal ko diyan. So, yan. Dito at kahit paano nagkameron na siya ng idea. Alam na niya kung paano magawa ng ribs. Sabi ko, medyo lamanan mo lang para madali natin ibenta. Yan. And then yun, tinanggal ni Ken. At yun, good. Good siya sa ano yung part na yan. At natanggal na niya yung ano niya, yung ribs. So, yan. At then, ito dito, may isa pa dito siya. Then, tinuro ko naman sa kanya yung buto dyan. So nakita naman niya diyan, nakita niya yung buto. Then dito hinayaan ko ulit siya, pinapanood ko siya kung paano niya didiskartehan. So ang ano niya rito, yung knife ng using ng ano knife niya, hindi niya pino-pointed para makalusot yung pointed ng kutsilyo sa bone. So pinipilit niyang lusot yan, kung mapapansin niyo naman, pinipilit niya. So hinahayaan ko siya gawin yan kasi para malaman niya yung dinadaanan ng knife ay buto na. Kasi yan, so papaliwanag ko sa kanya mamaya yan, na knife na yan pinilit niya kasi lumusot. Yan, pinaliwanag ko sa kanya na buto na yung dinadaanan mo kaya nahihirapan ka lumusot. So, pero okay na rin yan. Goods na yan. So, dito tayo sa pork belly at saka sa pork loin, dito sa pork chop. So, yan. Ano yan, ilang parte kasi yan eh. Short ribs, pork loin, baby back ribs, oh, pork belly. So yan, yun lang naman magiging parte niyan. So tingnan natin, kalasin natin yung part na yan. So mapapansin mo, struggle uli siya kasi yung diin niya para siya nagpupukpok ng martilyo. So inaya ko uli, para magkaroon siya ng experience sa ano. And then ako naman uli ang nagtuloy kasi para nang dinaan ng pison. Okay naman yan, kaya lang siyempre paninda natin 'to, kailangan maganda pa rin yung cut na magawa natin or display. Hindi puwede parang dinaan tayo ng pison. So yan, at saka para mas malaman niya, matuto din siya. And then paunti-unti tuturuan ko naman siya ng ganyan-ganyan hanggang sa makuha niya na yan ng tama. Ganyan lang talaga yan sa umpisa. So tiyaga-tiyaga lang, kailangan mo magtiyaga para lang matuto yung isang tao sa pagbabaklas ng ganito. Hindi mo naman porke marunong ka na, 'pag nakita mong mali, yun. Kasi nagsimula din naman ako sa hindi marunong. So, ganyan din lang ako nung nag-umpisa. So, yan. Ito, tatanggalin natin 'tong part ng ham leg, pinaka-ano ko sa kanya at saka sa pigtail. At pansinin niyo uli ang ginawa ni Ken sa part na 'to. And then yan, hinahanap niya yung ano, yung joint. Tinuro ko na sa kanya. So, hindi niya mapansin, hindi niya makita. Tinuro ko yan eh. Yan, sabi ko yun, nandun nung ano, part ng joint. So, tinignan niya. Ito yung isang mistake na nangyayari sa baguhang butcher kasi ang pagkakaalam siguro ng iba is pag iginayat mo lang ng pahiga na gayaan ang knife, mapuputol mo na agad siya ng gano'ng kadali.
So, kung hindi mo siya ipo-pointed galing itaas, pababa at ile-letter C mo siya, yung pagbaklas sa buto, hindi ho natin yan mababaklas. Magtatagal ho tayo niyan. So, yan, papakita ko sa kanya. Agawin ko, ipo-pointed ko yan eh. Pa-pointed natin yung knife, pag guhit na ganyan, pasok sa ilalim, pasok sa ilalim, pointed. So, yan. Bubukol na yan. Yan, bumukol na ho yan. Pinointed na natin eh. Depende lang kung paano kayo maghawak ng kutsilyo para sa pagpo-pointed yan. Maraming salamat po.